Previously nga mga tropa, yung content natin, ipinagkumpara natin yung Hansol at Kuyi dahil nga may nag-comment sa atin na meron daw siyang napanood na vlogger na yung Hansol daw ay dark daw yung output at yung Kuyi naman daw ayun naman yung light. At mga tropa, meron tayong update sa content na yon. Nag-rebut or nag-comment ulit, gumawa ng video yung isang vlogger na ayun nga daw yung experience niya. Pero yung experience niya mga tropa, masasabi ko na puro chismis lang at walang katotohanan at lagi niyang sinasabi na ayun daw yung experience ng mga customer niya. Pero wala siyang maipakita na mga proofs na kagaya na ginagawa natin. Ako mga tropa, pare-pares tayong nag-research kung anong pigment ink ang gusto ko or ano yung pinakamagandang pigment ink or kung ano yung isinasuggest ko sa inyo na pigment ink. Ang pinakasagot ko talaga kung anong isasuggest ko sa inyo na pigment ink, wala talaga. Nakadepende kasi talaga yan sa mga mata ninyo. Kagaya nga nung napanood ko, sa tingin niya yung Hansol daw ay darkish daw yung output and yung Kuyi malight daw, pero wala siyang proof. Eto yung proof natin na yung Hansol, eto na makikita naman natin na talagang medyo may pagka-light talaga siya, at eto naman yung Kuyi. And nasa sa inyo na yan kung meron kayong makukuha na iba pang output or meron kayong maipapakita or meron kayong proof na talagang mas darkish yung output ni Hansol. Para naman syempre makorek din ako or kung sino man yung naniniwala na mas light yung output ni Hansol. Pero mga tropa, hindi dyan iikot yung content natin. Kumbaga parang in-update ko lang kayo, no? Kasi dito sa channel natin, gusto ko talaga na merong mga proof at talagang simulat sa pool, even mga prices, ipinapakita ko sa inyo na ganun lang talaga yung presyo ng Epson 121 or ano pa mang brand or ano pa mang model ng printer, ipinapakita ko sa inyo kung magkano talaga yung presyuhan at merong proof. Ayan talaga yung integrity ng channel natin, hindi tayo puro chismis, no? And may mga chismis content din tayo, pero syempre mas priority natin yung merong mga proof, 'di ba? Anyway, hindi yan yung magiging content natin, pero basahin muna natin yung mga iba-ibang nagko-comment dito sa ating channel. Sabi dito, legit boss, yung black at cyan ng Inkrite medyo di madaling kumapit sa glossy paper. Kaya minsan may roller line siya, lalo na daw kung black o cyan yung nadadaanan. At kagaya ng sinabi ko sa inyo, walang perfect na pigment ink, lahat yan merong pros and cons. At eto naman si Abigail, sabi niya dito, sir, ano pong printing settings ninyo sa Epson 8050 dahil daw yung Inkrite pigment daw yung gamit niya, pale daw yung output or maputla. Di ba nga yung Inkrite sinasabi nyo, meron siyang color correction na medyo accurate, and ang point ko, medyo accurate lang, na hindi siya totally 100% kasi napakadami pa rin nagko-comment sa akin na yung Inkrite may mga kulay pa rin siya na napakahirap din ma-achieve, lalo na yung mga darkish na kulay blue, nagiging itim, and meron tayong color correction doon na itinuro ko. Talagang sikreto ko lang yung color correction na yon. Talagang ginit-keep ko yon hanggang mga ilang taon, siguro 2 taon. And ayun, inilabas ko na, ginawan ko na ng content. I-search nyo na lang kung yung inyong mga output kailangan nyo ng darkish na kulay blue, tapos nagiging totally itim yung output. Meron akong color correction doon. 'Di ba? Kahit na Inkrite, kailangan nyo pa rin ng color correction na hindi siya totally 100% yung color management niya na perfect talaga. Kaya wala talagang perfect na pigment ink. Nasa sa inyo na lang yan kung ano yung pipiliin ninyo or kung saan kayo magko-conclude or saan yung pinaka-final ninyo na research, saan kayo magagandahan. Wala akong isasuggest talaga sa inyo. Every time na may magtatanong anong best pigment ink, isinesend ko talaga etong vlogs ko na meron kayong pagpipilian, nasa sa inyo kung saan kayo magagandahan, 'di ba? Anyway, eto na yung content natin talaga para sa ngayong araw na to. Pasensya na sa mahabang intro, medyo nababad trip kasi ko sa mga bagay-bagay diyan somewhere out there sa internet, no? And napakadami ring nagtuturo na yung konting na experience nila na kahit na alam nila na maraming kumukontra, talagang patuloy pa rin. Pero kagaya pa rin ng sinabi ko, kung working sa kanila, maaaring hindi rin working sa inyo. Nasa sa inyo na kung gagayahin nyo yung mga tutorial dyan somewhere in the internet, or kung gagayahin nyo yung mga tutorial ko din dito, nasa sa inyo na rin talaga. And salamat sa mga naniniwala dyan. Eto na yung content natin. Eto yung comment ni Jose
Pepe Flores. Ewan ko kung anong parang pinakabasa dyan, pero ayun yung username niya, si Jose. Sabi niya dito, napapaisip lang daw siya, hindi ba daw pwede gawing black ang waste ink sa waste ink tank? Mixture na daw kasi siya lahat ng ink, which is naturally black nga daw. Pag dinidrain natin, 'di ba? Pag na-drain yung pinaka waste ink, talagang itim na siya, 'di ba? So pakisagot daw yung comment niya, naisip lang din daw niya kaysa daw masayang yung ink. And mga tropa, meron kayong nakikita dito sa isang camera natin, hindi yan Coca-Cola or hindi yan Coke, hindi yan soft drinks. Ito yung tinatawag na waste ink. So gumawa ako ng waste ink tank na external kasi ayan yung unang gagawin ninyo kung pigment ink ang inyong mga printer. Talagang yan dapat ang gawin ninyong unang-unang modification sa inyong mga printer kasi more on head clean or lagi kayong mag-head clean kung pigment ink talaga ang gamit ninyo sa mga Epson printers kasi iba talaga yung consistency niya, iba yung lapot niya, iba yung viscosity niya, ibang-iba talaga siya kung ikukumpara mo siya sa dye ink. Kaya naman mas prone siyang tumigas dyan sa mga printer head, mabilis siyang matuyo, pero depende pa rin sa mga brand na gagamitin ninyo. At eto na nga, kulay itim. So ang tanong niya, pwede ba daw natin itong gamitin as black na kulay or para hindi masayang? Ang sagot dyan mga tropa, hindi siya pwedeng gamitin as kulay black. Hindi ko alam kung medyo meron ng naglakas loob na gumamit na gamitin etong waste ink na as kulay black, pero ako sa mga experience ko, sa mga napapanood ko at sa mga mentor ko dyan, na hindi talaga pwedeng gamitin etong waste ink. Kaya nga from the word na waste ink na, waste as in basura na siya, kumbaga kung anong mga napaka-importanting particles dito sa ink na to, napiga mo na. So ganito lang yan mga tropa, no? Meron lang ako sa inyong ipapaliwanag, yung mga regla, 'di ba? Dugo din yon mga tropa. Pero hindi niyo na pwedeng gamitin din yon as dugo kasi nga waste na yun 'di ba? Madumi na yun. 'Di ba mga tropa, yung mga etchas natin, 'di ba? Pagkain yon nung ikinain natin, mga nutrients yon, kanin, etc., ulam, gulay, 'di ba? Pagkalabas sa ating mga katawan, na-form na siya as etchas natin, 'di ba? So napiga na lahat ng mga nutrients ng mga kinain natin na kanin, gulay, etc. So hindi na natin pwede ring gamitin yon. Yung etchas natin, hindi na ulit natin pwedeng kainin. Maliban na lang kung aso ka. Yung aso kumakain ng etchas yan. So nagagets nyo ba yung point ko? 'Di ba? So hindi ko alam kung ano pang pwedeng paggamitan netong waste ink na to. Mga tropa, alisin nyo sa katawan nyo din yung parang medyo sobrang tipid nyo naman, no, mga tropa, no? Yung hindi ko alam din kasi may mga tao kasing ganun yung sobrang tipid na. Ako talaga nakasanayan ko yung hindi ako masyado ganun Kung nasa business kayo, pwede kayong maghigpit or tipidin nyo yung mga resources ninyo kung hanggat kaya ninyo, pero may mga point talaga na meron kayong kailangan i-give up na mga resources na hindi na rin pwede talagang mapakinabangan, 'di ba? Pero kung meron kayong iba pang alam kung saan pwedeng gamitin etong mga ganitong ink, i-comment nyo na lang dyan. Siguro pwede siya sa mga construction, yung mga ginagawang, alam nyo yung tinatawag na parang pinipampitek, yung mga guguhitan, yung parang plywood para magkaroon ng lining, ibababad yung something na nylon tapos hihilain lang siya na ganon, pipitikin. Naalala ko kasi dati, parang gumawa kami ng ganon nung medyo kabataan ko, sumasama-sama ako sa pagko-construct. And nakita ko yung matanda na kasama ko, na kapitbahay namin, parang kumuha siya ng konting pintura na kulay white, tapos pinitik niya yung plywood. Naalala ko talaga yun kasi isa yun sa mga side hustle ko nung mga grade school pa ako, no, para magkapera-pera. So, ayun, naalala ko. Siguro pwede to gamitin doon kung nagdi-DIY kayo ng lining, 'di ba, sa mga plywood, 'di ba? So ayun, hindi ko na alam kung saan pa to gagamitin. So ganito ang ginagawa ko dito. Ayan, nilalagay ko lang to dito sa Coca-Cola tapos rekta tapon na to. Hindi ako nanghihinayang kasi napakinabangan ko naman na to. Lahat ng mga naiprint ko, sa tingin ko satisfied na ako doon, and sa pagpepresyo ko satisfied na din ako. So manghihinayang kayo dyan siguro kung medyo hindi kayo nagpepresyo ng tama, kung medyo mababa yung presyuhan ninyo. So ayun, kaya aralin nyo talaga yung tamang pagpa-pricing. Nasa sa inyo talaga yan mga tropa. So sana naintindihan nyo na yung waste ink talaga as waste na siya. Kung meron pa mang application
na pwede siyang paggamitan, sana i-share nyo rin dito sa ating comment section, no, kung may nakakaalam. Pero etong content natin na kung meron pa bang paggagamitan etong Waste Ink, para sa akin, depende na lang sa mga trip nyo yan Pero hindi na siya pwedeng gamitin ulit as ink. And wala pang gumagawa ng content na ganito ni isa sa tanan ng pagre-research ko dyan sa YouTube. Wala pang nag-content neto na wala pang nagsasabi talaga na kung pwede pang gamitin etong Waste Ink na to. I-comment nyo na lang kung meron pa na pwedeng paggamitan netong mga ganitong application natin. And sa tingin ko yung ribbon, siguro yung ribbon na Epson LX310, kung papatakan ng ganito. Hindi ko masyado sure kasi dati nung nagtatrabaho ako sa isang payment center, ang gamit namin doon ribbon na pang LX310 and medyo may pinapatak ako doon na ink. Tapos iniikot ko lang yung ribbon and siguro sa tingin ko pwede itong gamitin doon. Pero iba kasi yung printer na yun yung LX310. Iba yung galawan nun. Yun yung tinatawag na dot matrix. At ribbon yung ginagamit niya. Hindi siya agaya ng mga inkjet na printer na papasok mismo dun sa pina-print head. Yun ang gamit nun para makapag-print ribbon. So hindi ko masyado na ma-explain kasi medyo matagal na rin yung time na yun na nag-work ako doon. Pero siguro subukan nyo doon na patakan nyo yung ribbon gamit yung mga waste ink. Kung magagamit nyo pa tong pigment ink na ink or kung anumang dye ink na waste, di ba? Nasa sa inyo. Nasa sa inyo na kung i-experiment nyo. Pero ako, as is sa akin to, tapon na to. Wala na akong problema dito kasi nagamit ko na siya ng maayos. Kumita ako ng maayos. So ayun lang, etong ganito kalaki na bote, parang halos 4 months siya sa akin or 3 months bago ko siya mapuno. And mga tropa, kung kayo ay naka-dye ink or naka-pigment ink, kung hindi kayo gagawa ng external waste ink tank, huwag nyong aalisin yung mga foam dun sa inyong mga waste ink tank, mga tropa, yung mga ganito. Kasi ayun yung magsisilbi or eto yung mag-a-absorb ng mga pumapatak na ink. May tanga-tanga kasi na vlogger na inaalis yung ganito at gusto niya pang ituro sa mga iba't ibang tao dyan, mga tropa, no? So, wag nyong gawin yon. Kung nakita nyo man yung vlogs na yon, wag nyong aalisin to. Eto yung pipigil dun sa pagpatak ng mga waste or waste ink, di ba? Kung ayaw nyong gumamit nito, kung aalisin nyo tong waste ink pad dun sa pinaka waste ink, I highly recommend na gumawa na lang kayo ng external na waste ink para malalim or walang nag-feedback or walang possible na tumagas or kumalat na ink dyan sa inyong mga printer, diba? So ayun lang, dito na natin tapusin yung vlogs natin. And again, wala akong isasuggest sa inyo na pigment ink, nasa sa inyo talaga yan. Kung kuyi, pigment ink, ganito yung presyo, nakikita nyo naman. And kapag Hansol pigment ink, ganito naman yung presyuhan. And kapag Inkrite naman, eto, 'di ba? Nasa sa inyo na 'yan, mga tropa. At lagi kong sinasabi sa inyo, research is the key sa mga gustong mag-avail ng mga templates natin. So, pagod na ba kayong maggugunting, magupit ng mga notebook dyan or sticker label for notebook, no? Sa mga gusto mag-avail ng mga templates natin, message lang sa ating Facebook page. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Goodbye. Like, share, and subscribe. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili